Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. American lawyer, binutata ang mga kongresista ng ating bansang Pilipinas. Nakakatawa kasi kala ko ba mambabatas to mga kongresista na to? Bakit hindi nila alam ang kanilang pinaggagawa? Kailangan pang mayroong banyaga para mag-explain sa inyo. Kakahiya kayo. Alam nyo na mga kabayan kung sino ang hindi nyo iboboto sa next na election. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ang isyong ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, kagulo-gulo ng ang admin ni BBM. Marami talagang nabubudol kay Marcos. I stand with Vice President Sara Duterte. She is the only politician now with the highest integrity. Go, go, Sara. Sabi din ng isang netizen, kung nabubuhay pa si Senator Miriam Defensor, international lawyer din, tiyak ilalampaso itong mga mambabata sa Kongreso. Sabi din ng isang netizen, bakit ba kayo nasasaktan dahil ba sa totoo ang sinabi? Tatanong lang po ha, tamaan wag magagalit kaya para matapos na yung issue na yan, pumaglagpas na kayo ng mga audit nyo with resibo, patunayan nyo na di kayo kurap. Unahin na muna po natin itong si PBA Party List. Grabe po no mga kababayan. Ito pa lang si PBA Party List Representative Mix Nograles. Kinampanya pa siya nitong si Vice President Sara Duterte. Imagine, kinampanya pa siya. Tapos, ngayon po itong si Mix Nograles, yan po si Mix Nograles. Isa po siya sa nagsusulong at nanawagan sa NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Ayan po si Migs Nograles. Yan po yung nakapula. Yan po yung nakapulang damit noong nagdaang hearing diyan sa House of Representative. No? Ayan po si Migs Nograles. Ang sabi po nitong si Ma'am Cruzet, ayan. Ayan, please remember that Sara Duterte pushed for party list Congressman Migs Nograles and even PRRD himself. Yan po, ganyan po. Sa bagay, sabi nga nitong si Vice President Sara Duterte, sa larangan ng politika, wala kang pirming kakampi at wala ka ring pirming kaaway. Imagine, tinulungan pa pala nitong si VP Sara itong PBA party list na to. O tapos, alam naman po natin itong si President Rodrigo Duterte, mayroong programa diyan sa SMNI. Ha? Tapos itong si Migs Nograles nanawagan diyan sa NTC. Diyan sa NTC para dito sa SMNI. At dito naman po mga kababayan, alamin po natin kung ano na nga ba ang kalagayan nitong si President Bongbong Marcos. Ang sabi po nitong si Nestor Corrales, President Marcos will end his isolation tomorrow after he's tested positive for COVID-19 earlier this week. Presidential Communication Secretary Chelo Velicaria Garafil, as per DOH guidelines, his 5 days isolation period will end tomorrow Sunday. Ito po ang problema dyan. Napakaraming ilinabas na ulat na nag-positive itong si President Bongbong Marcos. Pero wala naman po tayong nakitang mga dokumento. Puro kuskus balungos lang, ika nga. Thank you for the information. I didn't know that you can end your isolation without you testing negative for COVID-19 or we're missing something. Yun po ang pinagtataka natin. Marami po sa ating mga kababayan ang nagtataka diyan sa lumabas na balita na yan. Pagkatapos pong nagsalita nitong si Vice President Sara Duterte na kung saan tinututulan niya yung pistok na yan, bigla pong nagkasakit itong si President Bongbong Marcos. Katakataka nga naman, no? Dapat sana sinagot mo at nagkaalaman na kung sino nga ba ang kakampihan nitong si President Bongbong Marcos. Ito po bang pinsan niya na si Speaker Martin Romualdez o itong si Vice President Sara Duterte na nung panahon po ng kampanya, talaga naman lahat ng mga Duterte supporter hinikayat na suportahan
etong si President Bongbong Marcos. Pero ano pong nangyari sa pagsuporta natin dito kay President Bongbong Marcos? Ano na pong nangyari sa ating bansa pagkatapos ng eleksyon na yan? Ewan po natin. Ang bottom line dito, talagang nabudol po tayo. Ngayon, sa mga kababayan po natin, sa mga hindi nakakakilala dito kay Yeda Romualdez. Ito po. Kilalanin natin kung sino nga ba itong asawa nitong si Speaker Martin Romualdez at kung ano nga ba ang kanyang mga jurisdiction. All matters directly and principally relating to the internal budget of the House, including budget preparation, submission, and approval, disbursement, accounting, and financial operation. Naku po. Ito naman, madam, ba't hindi po kayo ang nagsalita dun sa ano, doon sa, ah, doon sa hearing, kaugnay diyan sa SMNI, 'di ba? 'Di ba? Kayo po yung pinakatamang, tao na magsalita dun at sabihin na, "Hindi, 4.3 million lang ang ginastos ng aking sweetheart sa kanyang travel expenses." 'Di ba? Asawa po ni speaker 'yan, eh. All matters, directly and principally relating to the internal budget of the House, including budget preparation, submission, ah, and approval, disbursement, accounting, and financial operation. Yan po ang trabaho nitong si Yeda Romualdez. Speaker ang asawa, tapos itong si Yeda Romualdez, yan po ang kanyang trabaho. Yan, submission, approval, disbursement, accounting, and financial operation. Kayo po, anong masasabi niyo diyan? Hala, ganda pala ni First Lady of the House of Representative on Accounts. Committee Yeda Romualdez plus tiyak marunong din humawak ng pera kasi kanya ipinagkakatiwala ang multi-billion house budget. Mahusay pong humawak ng pera yan. Di naman natin pagkakatiwala sa pera natin yan kung di mahusay yan, di ba? Mahusay yang si Yeda Romualdez, napakahusay po niyan. Ngayon naman mga kababayan, naaliw po tayo dito, parang ito yung ginawa natin dun sa ating, video, naunang video. Ayan po yung mga nagpapakita na suporta kay Speaker Martin Romualdez. Kaya naman ini-encourage ko po kayo, inaanyayaan ko kayo, pagka meron po kayong nakitang comment na talaga namang, suportadong-suportado itong si speaker, subukan niyo pong buksan ang kanyang ano, ang kanyang, profile. Sigurado po ganyan 'yan, wala po kayong makikita 4 days ago, 5 days ago yung pagkakagawa, ganyan lang po 'yan mga kababayan. Anong ibig sabihin niyan? 'Yan po yung mga tinatawag nilang tamba trolls, inassemble po 'yan para, lahat ng post, about dito kay speaker, magko-comment po sila ng napakagaganda. 'Yan po ang, mga galawang galawang ulo-ulo lang, ika nga. Galawang ulo-ulo lang. 'Yan po ba mga kababayan, ayan puro 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 poser, ayan picture ni Martin. Ayan totoong, 'di ba? 'Yan po tayo, Hmm, ayan po. Ayan, ano sabi dito, totoong tao ang kailangan ng ating bayan. Ngayon, good job, Mr. MR. Ayan po 'yan. 'Yan po, 'yan si Bolex. Walang laman. Ganyan po yung mga taga-suporta nitong si speaker. Baka itong pinost po niya na 'to, copy paste pa yan. Baka hindi po kaya mag-construct ng sentence. Ano ba? Ito naman, si Marta, wala din po laman. Yan po ang go, 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 Mr. Speaker. Yan tayo, Yan tayo, si Jamil, wala na naman laman. Yan po yung mga nagko-comment sa mga post ng, Radyo Pilipinas, House of Representatives, sa mga hearing. Sila-sila po yung nagpo-post. Kasi pagka ganyan, makikita ng mga kababayan natin lalo na yung medyo matatanda, basa-basa sila ng comment. Aba, ang daming taga-suporta ni speaker, Bilib na bilib yung taong bayan kay speaker. Po, God bless speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker, nakasaludo itong si Bolex. Hmm. Ganyan dapat ang public servant. Gumagawa ng hindi puro ngawa. Nice work, sir.
Yan po si Bolex. Yan tayo eh. Oo, yan tayo. Ganyan po tayo mga kababayan. Kailangan nating mag-hire ng mga tao para mag-post, para purihin tayo diyan sa social media. Sinong nag-hire? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero sigurado, inay yan, bayad yan. Ha? Bayad yan. Bayad yung pagpo-post na yan. Oh, oh. Ayan oh. Ayan po yung ano, ayan oh. Ayan oh. House Speaker Martin Romualdez. Teka lang, natanggal po yung screen natin. Babalik. Ayun. Pinangunahan ng launching ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Gimbal, Iloilo. Ayan po ha, pinangunahan po nitong si speaker. O, tapos yung mga comment nandito sa ano na 'to, yung mga comment po ganyan. Yan po tayo. Yan po ngayon ang, yan ang galawang ulo-ulo lang, ika nga. Ulo-ulo lang. Pinauso po yun ni Ma'am Sas, yung ulo-ulo lang na yan. Yan, galawang ulo-ulo lang. Eh, alangan naman gagawa ka ng, profile, Facebook account para pang-comment, natural. Merong ano yan, merong ibig sabihin yan. Dito naman po sa bahagi ng video natin na 'to, ito po, huwag niyo po kalimutan. Ayan po si Migs Nograles, PBA party list. Gawa kaya tayo ng party list natin 'no, PH update party list. PH update. Sige nga, subukan kaya po natin mga kababayan, gawa po tayo ng party list natin. Ang adbokasya natin, ang adbokasya po natin, yung mga yung mga vlogger dito sa social media, magkaroon ng boses diyan sa ha? PH update kung ano-ano naiisip mo, Balik natin si Yeda. Tapos pakinggan po natin itong si Attorney, ah, Arnedo Velera. Pakinggan po natin siya. Kung ano pong masasabi niya sa mga pinaggagawa ng mga congressman natin diyan sa House. Whether you like it or not, Oh. napakasimple lang dapat nung ginawa nila diyan eh. So Oo. halimbawa yung office ni Speaker Romualdez ay or yung staff niya pinaliwanag. Pwede Correct. naman ipaliwanag yun eh. Opo. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds. Ganito po yan, no? Kasi Ang problema, attorney, tumayo po sila kagad-kagad tumindig sila, nagpatawag sila. hindi naman nag-accuse eh. Tama po. Pinost niya sa question yan, As a Angelo. question, So opo. malinaw yan. Mm. So Malinaw. anyway, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate. Kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So walang argumento doon. So Marami pong umalma doon sa sinabi nitong si Pimentel at yung mga line ng pagtatanong nitong si Tampuntay. Yung dating parang kailangan kailangan mo ng accreditation bago ka lahad ng iyong saloobin o mag-share ng mga information. Wala pong gano'n. so anong panawagan natin? So, kailangan tayo dito, nagsi-share tayo ng mga information dito, yung mga nababasa natin sa social media. Kailangan natin ng accreditation sa KBP at kailangan natin sumunod sa kanilang panunturan. Ganun po ba yun? Dito, well, you swallow you swallow your Ako po. egos. Yun lang yung Ayun. aking Lunukin nyo yung inyong mga ego. Kayo dyan. Kung nasaktan kayo ni Eric, wala naman siya masamang ginawa. Ang bottom line dito mga kababayan, ego. Naapakan. Medyo nasaktan yung ego nito mga congressman na to doon sa pagtatanong nitong si Eric. Wala akusasyon na sinabi. Wala po siya sinabi na si Speaker, 1.8 billion, direktahan niya sinabi. Kung meron po siya sinabing ganun, tayo po mismo dito sa PH Update, magsasalita tayo, talagang sinabi yan nitong si Eric. Talagang sinabi niya, mula sa bibig niya, na 1.8 billion, yung travel expense nitong si Speaker. Kaso wala naman po siya sinabing ganun. Ang sabi ni Suarez, misinformation tapos fake news. Pero kung papanoorin mo yung video, talagang nagtatanong lang siya. pakiusap sa mga congressman. Ngayon, meron pa ako nakita dyan, no? Opo. Parang sinasabi nila, well, hindi naman journalist si Eric at si Dr. Lorraine. Ayun, Dahil tama. hindi daw
member Accredited. ng member. KBP, no? KBP. Or yung kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, no? Now, naintindihan natin na may context na gano'n, but just remember na ang KBP ay tinatawag natin private organization, no? Napakarami nga po nga yung mga journalist. Hindi kasali dyan. Ayaw po nilang magpaano dyan, pumasok dyan sa organisasyon na yan. Yung pagka nagsalita sila dyan sa House of Representatives, parang talagang yung standard nila sa pagbabalita talagang napakahusay. Pero yung ibang mga journalist, nakaanib sa kanila, makita nyo naman po kung paano magbalita, di ba? Kung gaano sila kabayas. Tapos, nagtatanong itong mga congressman na to kung itong si Ka Eric at itong si Lorraine Badoy, kasapi dyan sa KBP. So, kung tayo, journalist, di po tayo aanib dyan sa KBP na yan. So, yung hindi requirement sa isang journalist na ma-accredit ng KBP. Okay. Dapat maliwanag yan, no? Dahil walang specific laws sa Pilipinas that mandate journalists to be accredited by KBP para mag-practice ng journalism, Angelo. Basic yan. Kasi the practice of journalism is not limited by such affiliations. So dapat ipaliwanag natin yan sa mga nanonood, no? And then at the same time, kahit na tignan natin sa international standards, no? Alam mo, bilang continuing student of international law, mahusay po yan si Atty. International law po yan. International lawyer. In terms of international standards on freedom of expression and tinatawag nating press freedom, yung pag-require ng mga journalists na katulad ni Ka Eric halimbawa at ni Dr. Ray or any journalist na ma-accredit ng isang specificong organization ay may be considered or seen na parang isang gatekeeping yan na pwede niyang maging balakid yan or sangkaan yung free flow of information. So napakahalaga niyan, no? So yung pagbibigay mo, halimbawa, yung interpretation ng mga ibang congressman na ang KBP ay making them as if yung accreditation is mandatory, maling pananaw yon. Kasi parang binibigyan mo yung isang non-state actor. Pag sinabi kong non-state actor, Angelo, ang KBP is non-state. Hindi yan bahagi o ahensya ng pamahalaan. Pag binigyan mo sila ng undue power, it might lead to conflicts, hindi ba? Of interest. At saka yung tinatawag nating bias, no? Although ang KBP can lend credibility, hindi ba? Sabi natin, under certain standards. Pero uulitin ko ulit, Angelo, hindi yan legal requirement for the practice of journalism under Philippine law. Napakahalaga yan, no? So, and then at the same time, alam mo, 2023 na tayo, Angelo, with the advent ng digital media, yung tinatawag natin nature ng journalism, nag-evolve na yan, nagbago na yan. Correct. Marami ng mga journalists, Angelo, now working online or yung tinatawag natin independent capacities, no? Yes. Speaking of independent capacity, alam niyo po yung website na politico.com. Mamaya na lang pag-usapan yun. Sa susunod na video na lang. Now, you don't have necessarily na nakatali ka sa traditional broadcast media na that the KBP, for example, primarily represents, no? Yeah. So, napakahalagang paglilinaw yon. So, again, babalikan natin anong anggulo, saan tama yung gumawa ng committee hearing na ito. So, hindi yan ang dapat kinukommittee hearing ninyo. Ibig nyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official dahil ayaw nyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power, Angelo.
Attorney, alam naman po natin na talagang, diyan sa House of Representative, pagka nakanti diyan yung pinakapinuno, naku po mayayari, mayayari. Kita niyo naman po mga kababayan 'no, nung nagsalita lang itong si VP Sara ng tambaluslos, ano pong nangyari kay VP Sara, sunod-sunod na po yung atake sa kanya. Noong si President Rodrigo Duterte, hinamon niya na open the book, sunod-sunod na rin po yung banat kay President Duterte. Kaso, ano yan, kaso ICC issue, dire-diretso po yan. No, ngayon medyo bumaba yung ano yung ICC issue kasi Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!